Pag-usapan po natin ay itong mag-amo, mag-partner at talagang matagal na nagtutulungan. Ito po ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka si Senador Bongo. Okay? Pero unahin ko lang yung kay dating Pangulong Duterte kasi mula po nang pumutok yung balita na ito ay nagbo-volunteer o nag-offer na maging legal counsel o abogado o isa sa mga abogado ni Sara Duterte sa impeachment, ay talagang nagka-interest ang marami at mayroong mga kanya-kanyang sa pantaha, anggulo na mga pwedeng mangyari. Ako naman, nabanggit ko na rin na ito ay magiging mas makulay kasi ama yan dating Pangulo, pero abogado. Ang issue lang ay dahil siya ay father nitong si Vice President. Allowed ba yun na ipagtanggol ng isang ama bilang abogado ang kanyang anak? Hindi ko alam kung pwede yun. Sa korte yata parang hindi pwede. Yung may relasyon kasi nahahaluan ng personal pagka magkamag-anak, mag-ama o anumang klaseng relasyon. Kaya parang kung di ako nakakamali, pinagbabawal yan. Okay? Pero ganun pa man, dahil impeachment ito, hindi naman korte, baka papayagan. Pero pag pinayagan ito, halimbawa sa Committee on Justice ng Kongreso, kung aabot doon yung article of impeachment, talagang matinding debate yan. Matinding usapan yan. Hindi ko alam kung alam niyo man ng dating Pangulo, madalas napipikon na hindi makontrol, nagmumura at nagagalit. Pero pagdating sa hearing tungkol sa mga ebidensya laban kay Sara Duterte at siya yung magiging isa sa mga abogado, talagang may debate yan. Okay? Sa public hearing. Iba ang public hearing ng Committee on Justice pagka-impeachment kaysa sa hearing in aid of legislation o hearing in yung oversight function. Magkaiba yun. Kasi sa in aid of legislation at oversight function, merong authority na mga contempt o i-contempt ang mga resource person o kung sino mang hindi nagsasabi ng totoo. Pero sa public hearing ng Committee on Justice at impeachment ng pag-usapan, walang ganon. Dahil yan ay sisilipin ang mga tamang ebidensya o kung may tamang ebidensya o wala. May basihan ba o wala ang impeachment o article of impeachment. Ito ba ay nasa tamang proseso? Meron bang mga testigo at ebidensya magpapatunay na ito ay merong by trial of public trust, merong bribery, o kaya ay perjury, panunuhol, pagsisinungaling, at di umano ay graft and corruption. So mga ganon Kaya talagang ibang usapan ito. Pero kung aabot doon, wala naman tayong magagawa kung hindi pakinggan yan. At kung paano makukontrol o kukontrolin ng dating Pangulo ang kanyang emosyon kapag pinag-uusapan na ang mga ebidensya at testigo laban sa kanyang anak na pangalawang Pangulo sa mga nilalaman ng article of impeachment. Kung imago nito, tatlo yan. Yung grupo ng civil society, grupo ng marginalized sector, at grupo ng mga kaparian at abogado. Yung civil society ay grupo ni De Lima, Magdalo at iba pa. 17 ang signatory doon. Ito namang marginalized sector, yung isa civil society, yung marginalized sector, ito yung mga Makabayan Bloc na party list congressman na sila rin ang endorser, sila rin ang mga complainant na kanyang mga membro. At siyempre yung kaparian at abogado na pangatlo. So, hindi biro yan. Kaya masalimuot. Ang tanong dito ay, magkakaliwanagan ba? Iiral ba ang emosyon? Iiral ba ang init ng ulo? Pero siyempre, ang Committee on Justice, maraming membro ng Committee on Justice. At kahit hindi membro ng Committee on Justice, pagka-impeachment, allowed mag-participate. O siguradong si Marcoleta ay papapili dyan. At yung mga kilalang congressman na kaalyado ng mga Duterte, siguradong papapili yan sa Committee on Justice. Alam mo, ang mga member ng komite o yung mga member ng komite ay yan ang allowed na mag-participate sa voting o kung ano man dapat na pagbutuhan sa mga rules. Ang non-member hindi pwedeng sumali sa voting pero pwedeng magtanong, pwedeng sumali sa mga question and answer na ginagawa sa mga hearing. So kaya kaabang-abang yan. Siguradong yung mga congressman na pabor sa Duterte at mga congressman na member ng komite at non-member ay yan ho yung magdidebate. Pero nandiyan pa yung mga abogado na magkakabilang panig. Kaya makulay yan sa prosecution pa lang. O dyan pa lang po sa Committee on Justice.
Pagdating sa Senado, abay ibang level na yan. Impeachment trial. So maraming abogado ang involved dyan. Yung mga congressman magiging prosecutor, may mga private prosecutor, may mga abogado ang mga testigo, private prosecutor ang tawag dyan. May lahat ng abogado, lahat ng testigo, left and right, may mga kanyang abogado. Masalimuot yun. Okay? So kaabang-abang. Kaya pa ba ng dating Pangulong makipagtagisan ng talino at galing? Dahil alam natin, medyo nakakaedad na rin, pasintabi na po ang dating Pangulo. Minsan nga, hirap na siya maglakad, inaamin niya. Pero anak niya yan, karapatan niyang ipagtanggol kung allowed, kung papayagan na ang isang ama ay maging abogado ng isang anak sa usapin ng impeachment. Ayan, any comment, reaksyon, malaya po kayo. Itong kaibigan, malapit at nagtutulungan sa matagal na panahon, dekada na, si Senator Bongo. Kaya ito'y sinama natin sa topic kasi sa mga survey, lumalabas si Senator Bongo. Senator Go. At may mga nagtatanong din sa akin, anong masasabi niyo, anong opinion, Sir Mike, bakit si Senator Bongo ay isa sa mga identify sa mga Duterte pero kasama sa top 10 lumalabas sa mga survey, kahit sino mag-survey. Ito ho ang sekreto. Ito yung aking opinion at interpretations kung bakit siya lumalabas. Alam niyo yung Malasakit Center, yan ang unang-unang batas na nagawa ni Senator Bongo nung mula na siya maging senador noong 2019. Pero, 2018 pa lang, sinimula na yan, Malasakit Center, pagbibigay ng tulong sa mga mahirap, Luzon, Visayas, Mindanao. At napakarami ng Malasakit Center sa all over the Philippines na naitayo nung ito'y maging ganap na batas na. Until now, yan po'y pinakikinabangan ng masang Pilipino. Isa yan. Kaya nasasama survey kasi masang Pilipino, mga maliliit at mga simpleng Pilipino na natulungan dyan at nakakatulong until now. Isa yon sa mga nakikita kong dahilan. Pangalawa, si Senator Bongo at ang kanyang mga staff napakabilis umaksyon pag ang usapin ay tungkol sa mga binaha, nasunugan o anumang mga nangyari. Kaagad-agad kung saan-saan probinsya yan o kahit dito sa Metro Manila. Umuusok pa yung nasunugan, nandyan na yung ayuda nila. Yan ho yung identity ng kampo ni Senator Bongo. Yung mga biktima ng sunog, biktima ng kung anumang kahirapan meron dyan. Kasi nagbibigay siya kung ano-ano hindi lang medicine, pagkain, sapatos, bola, wheelchair, kung ano-ano, bike, kung ano-ano binibigay niya. Ay lahat ng nabigyan nun, hindi nakakalimot yun. So yung dalawang galaw ni Senator Bongo, mula nang ito'y maging senador o bago pa naging senador, naging tatak na. Yan po ang dahilan. Malayo siya kumpara doon sa ibang mga senador na walang kawang-gawang ganun. Alam niyo yung Malasakit Center, pagbibigay sa mga biktima ng nasunugan at iba pang biktima ng kung anuman, naku, hindi ho makakalimot yung mga taong yan. At syempre sa mga survey, posibleng sila yung natatanong sa survey. Posibleng sila yung nagpa-participate sa mga survey kasi ang survey kung saan-saan yan. So yun po yung dahilan na pwedeng sinuportahan at sinusuportahan, naniniwala yung mga masang Pilipino dun ho sa ginagawa ni Senator Bongo. Yan ang isa sa mga nakita ko. Okay, sana po naipaliwanag ko sa inyo sa mga nagtatanong kung anong dahilan bakit kasama sa top 10 si Senator Bongo sa mga survey. Until now, kahit anong mag-survey, gano'n ang sitwasyon. Ano po inyong masasabi dito sa ating topic na ito? Sa magkaibigan, magpartner, nung araw pa, wala sa Davao as mayor, at naging sa Malacanang, at ngayon Duterte pa rin si Senator Go. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like doon sa hindi pa. At subscribe, lalo na doon sa hindi pa nakakapag-subscribe.